Salamat sa mapagpalang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay it is dangerous to abuse God's patience. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Habakkuk chapter 1 verse 12 to 13. At buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi sa verse na to, Lord, are you not from everlasting? My God, my Holy One, you will never die. You, Lord, have appointed them to execute judgment. You, my rock, have ordained them to punish. Your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrongdoing. Why then do you have tolerated treacherous? Why are you silent while the weak swallow up those more righteous than themselves? Or sa Tagalog, sinabi ni Habakkuk, O Panginoon, kayo ay Diyos mula sa panoon. Kayo ang aking Diyos, ang banal na Diyos na walang kamatayan. O Panginoon, ang bato ng kanlungan, pinili niyo ang mga taga-Babilonya para magparusa sa amin. Dahil banal kayo, hindi nyo matitiis at tingnan ang kasamaan at kaguluhan. Pero bakit nyo hinahayaan ang mga traidor na taga-Babilonya na gawin ito sa amin? Bakit nyo hinahayaang pagmalupitan ang mga taong hindi gaanong masama kung ihahambing sa kanila? Sinasabi sa verse na ang Panginoon daw ay hindi nagtotolerate ng wrongdoing ng mga tao. Lahat ng mga maling ginagawa natin ay mga karampatang kasalanan, mapamalaki man o mali. Mahaba ang pansensya ng Panginoon sa atin na kahit magkasala tayo, papatawarin niya tayo. Ngunit ang bawat ginagawa natin ay may consequences para matuto tayo. Teaching number 1, God does not tolerate evil. Ang Panginoon natin ay mapagpasensya at mapagpatawad, pero hindi niya hinahayaan na masanay tayong gumawa ng kasalanan. Hindi niya hahayaang magpalaman tayo sa kasamaan, kaya pinaparusahan tayo upang hindi na natin ulitin. Teaching number 2, God punishes evil with evil. Mabuti ang Panginoon, pero kung masama ka sa Kanya ay magiging masama rin siya sa iyo. Kung puro kasalanan at masasamang bagay ang ginagawa mo, masama rin ang kahantungan mo. Teaching number 3, God ordained the defeat of evil. Palagi tayong mananalo sa mga evil things dahil nasa atin ang Panginoon. Kaya huwag tayong matakot dahil matagal pa lang ay naisulat na walang kahit anuman sa mga kaaway ang makakapagpabagsak sa atin. Application number 1, do not tolerate evil. Huwag nating hayaan masanay tayo na gumagawa ng makabundong bagay. Hindi porket nakikita natin sa iba. Kahit alam nating mali ay gagawin na natin. Application number 2, do not abuse God's patience. Huwag nating isipin na papatawad tayo ng Panginoon, kaya okay lang na gumawa ng kasalanan. Application number 3, do not wait for God's discipline. Huwag na nating antayin ng Diyos pang mismo magparusa sa atin upang sa mga tama, tayo na mismo magdisiplina sa sarili natin at kusang lumayo sa mga kasalanan. Mahaba pasensya ng Panginoon sa atin, ngunit huwag natin itong abusuhin. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.